Patuloy ang pagbuhos ng tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong naapektuhan ng kaguluhan sa Sabah. Ito'y habang patuloy ang pagdagsa ng mga evacuees sa mga evacuation centers sa Lahad Datu, gayon din ang mga refugees sa Mindanao. Narito ang report ni Aya Macalma. Naging intensibo na ang pagbibigay ng humanitarian at consular assistance ng Department of Foreign Affairs sa mga kababayan nating epektado ng gulo sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Sa kabuuan, mayroon 1,464 evacuees mula sa 4 na evacuation centers sa Sabah, Malaysia. 801 dito ay mga Pilipino, habang umabot ng 1,500 ang Pilipinong lumikas sa Malaysia na ngayon ay nasa Mindanao na. 3 team mula sa DFA at iba pang ahensya ng gobyerno sa Malaysia ang nagtungo sa Lahad Datu, Semporna at Sandakan upang tignan ang kalagayan ng mga Pilipino. A 3-man team from the DSWD arrived in Lahad Datu on March 12 and teamed up with the Embassy Humanitarian Consular Team, which has been in town since March 1. Where they now help in manning a mobile and humanitarian welfare desk to further assist affected Filipinos. Sa tulong ng Federal Land Development Authority o FELD, kaya nakapasok sa mga evacuation centers ang 19 na opisyal ng DFA. Narating rin ng team ng DFA ang Kampong Bato-Bato upang kausapin ang leader at mga miyembro ng Filipino community. Pipilitin rin marating ng embahada ang Sandakan na kung saan sila ang nag-aasikaso makauwi ang mga Pilipino. The team also provided food items to the children and to those present. The Embassy Consular Humanitarian Team dispatched to Sandakan also visited a learning center catering to Filipino children of undocumented migrants. 50 Filipinos working at the Phu Nguyen sawmill who were happy to see them and to know that the Philippine government is concerned about their welfare. Ayon kay Assistant Secretary Raul Hernandez, may ilang Pilipino ang nais nang bumalik sa bansa, ngunit may ilan ay mas minabuting manatili sa Malaysia. Ito ay sa kabila ng hindi pa tapos ang sigalot sa Sabah. Sa ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Embahada ng Malaysia sa mga note verbal na ibinigay ng DFA, partikular na ang pagbibigay ng full access sa 10 Pilipinong nasa kustodiya ng Malaysian Forces. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.